Pagkagising ko, takot na kasi ako kasi pumasok na yung baha sa loob ng bahay namin. At hindi ko nakalimutan yung magulang ko. Ginising ko pa talaga kasi naramdam ko na kulang talaga kami dun sa labas. Wala na talaga kami magawa kung hindi iyak lang na talaga dun sa labas. Tapos pinaano ko si Papa. Napunta ko dun sa bahay ng nanay ko. Natawag mo ba si God noon nung nangyayari yun? Lord, gabayan niyo po kami, huwag niyo po kami Opo, pababayaan. nasabi ko sa kanya na bakit po kami binigyan niya ng ganun? Ano ba talaga yung namin? Ano ba talaga ang kasalanan namin? May tanong kayo. Parang may tanong ka kung bakit nangyari yun. Ngayon ba, gusto ko malaman, ngayon ba naiisip mo kung bakit nangyari yun? Hindi pa talaga. Kuya Mark, kumusta? Kumusta yung tulog? Okay naman. Nay, kumusta po yung tulog, Nay? Ano po yan? Lagay ko po to, Mike. Ipit ko lang, Nay. Ano po yan, Nay? Ba't di po kayo nakatulog? Tungod sa tabo sa mo Ano to? balay. Dahil daw sa nangyari sa aming bahay. Sino? Okay lang yan, Nay. Laban lang. Natruma siya. Na? Natruma siya. Trauma. Palagi siyang inatake. Inaatake na. Inatake siya, hindi siya magkasalita na. Nasaan ba si nanay nung nangyari yung Doon sa bahay namin. nando kayo mismo. Kami. Sige, pwedeng kwento mo sa amin. Sabi mo kay nanay, kwento niya kung ano yung nangyari nung tapos Kan translate. man ka na nangatugang akong mga bata ba, ako mga apo, des kwarto niya. Ako nagmatar, ako naglingkod ko niya, burn out man. Kanang, wadyo ko kabantay ba, pag sud naman sa balay na mo ang tubig, ako kaistanan niya. Kanang, dugay kay kuno kapukaw sa akong mga sakop kay nga tuog pa man isa ka na gid ang tubig una kami ninagan pag abdi na ko sa mong pultahan nan man tubig ka ko kaistanan hadlok istanan ko. Natutulog kami lahat. Siya lang ang gising. Tatiram din. Mga bata natutulog sa kwarto. Buti gising mama mo. Natutulog sa kwarto. Biglang pumasok ang malaking tubig sa aming bahay. Anong oras yun? Na Alas 4. 4:30. Kasi dito nang galing yung tubig di ba? Kasi sa alas 5. Kasi yung tubig talaga dito ka Tekram, lahat ng mga napunta nating unang misyon, dito po galing yun. Dugay kay nakamata akong mga bata ba niya. Nibalik pag gidring usa ka murag natuog ra siya ba. Matagal nakagising yung mga bata. At bumalik ang isa kasi para siyang natutulog lang. Nasaan yung bahay niyo doon? Nasa- Pumanik kayo sa taas. Paano ba? May daanan kami pa sa likod ng bahay namin. Doon kami dumaan. Kung wala kaming daanan, patay na siguro kami. Hindi kami makalabas kasi malakas ang tubig. Buti may ano ba yung bahay niyo ba to? Hollow block lang. Hollow Semento, block? oo. Buti meron siyang pinto o May pinto siya sa likod. likod. Natutulog ako doon. Pero, ginising ako ng isa kong kapatid noon. Kung hindi ako ginising, hindi ako makalabas sa bahay. Sumabog yung bahay namin. Bakit? Sa lakas ng Yung ng tubig. sumabog yung bahay namin. Bumalik ako tinawag niya ako. Pagtingin ko, ako na lang mag-isa. Kasi nauna na sila lahat doon sa bundok. Umakyat sa bundok para makahilag sa tubig. Bumalik ako kasi kinuha ko ang cellphone ko. Pagbalik ko, nawala ang cellphone ko. Inano ko, nabasa na sa tubig. Tapos bumalik na ako sa kanila. Umabol ako sa kanila. Hanggang saan yung tubig sa inyo? Unabot. Doon sa likod sa aming bahay.
Hindi hanggang saan? Sa Sa hanggang bubong ba? hanggang bubong. Lumubog talaga. Tapos, sabihin mo kay nanay, sa bagay, kita naman yung trauma, no, yung takot. Kahapon din, parang hindi ko rin makausap na maayos si nanay. Trauma. Ano ba, pagka nandun lang ba, nakikita mo, lang, tulala? Tulala siya. Pero kumusta si mama? Kwento mo ano yung nakikita mo kay mama mo. Hindi siya okay, Tatay Ram, kasi pag may matatakot sa trauma. Trauma, hindi siya makatulog ng maayos. Sinabihan nga namin nga, huwag mong padala, kaya namin. Nga pagsubok lang ito. Pero hindi niya talaga mapigilan. Palagi siyang umiiyak, gabi-gabi umiiyak siya. Atakihin siya, hindi makalabas ang tingin. Kasi marami tayong napuntahan ka, Tekram. Ganyan din. May phobia na pagka may narinig na ulan, parang natatakot na po. Ganun po ba yung pakiramdam? Sabihin mo, yung may ulan, parang Na-trauma na siya. Maglagot ng tanas tubig. Magagalit daw siya pag tumingin siya sa tubig. This week lang, Tatay Ram, nadala siya sa ospital, hindi siya salita. Nay. Laban lang. Basta isipin niyo si God. Kunin niyo lahat ng lakas ng loob kay God. Suko niyo lahat sa Kanya yung mga problema niyo. Yung kaguluhan sa puso't isip niyo. Maniwala po kayo. Para mabawasan po yung niyo. Yung takot. Lord, bahala na po kayo. Kung ano man ang mangyari, tanggapin na lang po natin. Pero mag-iingat pa rin po tayo, siyempre. Ingatan po natin yung sarili natin. Tapos, kasi, Nay, kung papatalo kayo sa yung... Naintindihan ko naman yung pinagdadaanan nyo. Pero kung mananalo po yung kaguluhan dyan sa puso't isip nyo, magkakasakit po kayo. Mas lalong lumalala ang sakit niya. Pero, Ano yung nararamdaman mo? Yan, nakikita mo si mama mo. Halos isang buwan ng ganyan. nasaktan ako sa Tatay Ram. Ano yung ginagawa mo para kahit paano mabawasan mo yung sakit na nararamdaman ni mama mo? Tumulong ako sa mga gawain. Pero, Ano yung gusto mo sabihin kay mama? lumaban lang Tatay Ram. Tignan mo si mama. Ma, Nay, tignan niyo yung anak niya, may sasabihin. Laban. Ramdam ko pa rin talaga yung bigat ng kanilang Lalo na si nanay, yung phobia niya. Hug mo nga si nanay. Hug mo si nanay. May ikit. Labi. Pangalan mo ate? Mia? Ilan taon? Anong grade? Okay, si Ate Mia, 12 years old, pero anong grade? Grade 7. Grade 7.
ano yung ginagawa? Ano yung ginawa mo no nung dumating yung tubig? Ano yung naramdaman niya? Natakot ako dahil kakagising ko lang tapos nakita ko yung tubig. Ang lakas kasi nataranta kagad ako. Hmm. Hindi ko alam anong gagawin eh. Tumakbo na lang ako palabas. Pero ngayon, kumusta pa rin yung nararamdaman mo? Medyo takot ako sa tubig ng ilog kasi nakita ko talaga na nasira bahay namin tas lumitaw ang mga gamit namin. Lumutang, mga damit. May gusto ka ba sabihin sa amin o sa mga kababayan natin? Maraming salamat sa pagpunta niyo dito. Malaking tulong na yun sa amin. Welcome. Yun din, kapatid. Mag-aral mabuti, ha? Si ate, kausapin ko. Yung pangalan? Lynn, Lynn? Ilan taon? 14, Anong grade? 8. Kumusta pag-aaral? Maayos lang. Okay naman. Kumusta yung pakaramdam mo ngayon? Lagi ko pa rin iisip yung malaking Yung nangyari, nakikita mo pa. Sige, ikaw nga mag-istorya sa amin. Ano yung, Pagkagising ko, takot na kasi ako kasi pumasok na yung baha sa loob ng bahay namin. At hindi ko nakalimutan yung magulang ko. Ginising ko pa talaga kasi naramdam ko na kulang talaga kami dun sa labas. Wala na talaga kami magawa kung hindi iyak lang talaga dun sa labas. Tapos pinaano ko si Papa. Napunta ko dun sa bahay ng nanay ko. Natawag mo ba si God noon nung nangyayari yun? Lord, gabayan niyo po kami, huwag niyo po kami Opo, nasabi ko sa kanya na bakit po kami binigyan ng ganun? Ano ba talaga yung namin? Ano ba talaga ang kasalanan namin? May tanong kayo. Parang may tanong ka kung bakit nangyari yon. Ngayon ba, gusto ko malaman, ngayon ba naiisip mo kung bakit nangyari yon? Hindi pa talaga. Tanong daw niya kung bakit nangyari daw yun sa kanila. Ano daw, para sinasabi niya, ano daw yung kasalanan niya para mangyari yun. Iyan mo kay ate. Ayan, para maririnig din ng mga May nakaintindi kang Tagalog? naintindihan niya. May maraming nangyayari sa mundo na mahirap maintindihan. Totoo yung sinasabi mong mahirap intindihin ang dahilan. Totoo yan kasi, di ba, halimbawa, mahal mo sa buhay na mamamatay siya balang araw. Bakit? Di ba? Pwede bang mabuhay na lang tayo habang buhay? Di ba? Maraming bagay like bakit na-aksidente si ganito, napakabait naman niya, ba't siya namatay, ba't siya nagkasakit. Mahirap talagang maintindihan. Pero isa lang ang pwede nating panghawakan na lahat ng nangyayari dito sa mundo, alam ng Diyos. Alam ng Diyos ang lahat ng nangyayari. At dapat tayong magtiwala sa Kanya kung bakit niya pinahintulot. Pero kung bakit may paghihirap sa mundo ay naalam mo ba yung sa Bible, yung story ni Eva at Adan? Di ba? Nung nilikha sila ng Diyos, si Eva at Adan, walang kamatayan noon, hindi sila mamamatay. Yung si Eva at Adan. Yung pagkain nila, ang Diyos ang magbibigay sa kanila. Pero nung nagkasala si Eva at Adan, nung sila ay sumuway sa Diyos at nakinig sila dun sa ahas, doon nagsimula ang paghihirap ng tao. Doon na mamamatay ang tao, magkakaroon ng sakit, paghihirap dahil sa kasalanan ng tao. Kung bakit may paghihirap sa ngayon ay dahil sa kagagawan din ng tao. Tama po ba? Minsan, kung bakit nagkakaroon ng baha, pinuputol natin ang mga puno sa kagubatan. Kasalanan ba ng Diyos yun o kasalanan ng tao? Kasalanan ng tao. Nagtatapon tayo ng basura
kung saan-saan. Nagbabarado yung mga, alam niyo na, kasalanan ba ng Diyos yun o ng tao? Yun nga lang, may nadadamay. Siguro, syempre, hindi naman tayo nagpuputol ng puno, di ba? Yung ibang tao, nadadamay tayo. Pero kagagawan pa rin ng tao ang paghihirap natin. So, ganun pa man, lagi nating iisipin na kailan man tayo mamatay o paano man yung paraan ng ating kamatayan, dapat maging handa tayong humarap sa Diyos. Yun ang lagi nating tandaan, na kung kailan man tayo mawawala, kung kailan man tayo mamatay, dapat maging handa tayo na humarap sa Diyos. Tama? So, paano natin paghahandaan na humarap sa Diyos? Ang Diyos po ba ay banal? O ano ba sa Tagalog yun? Sa Bisaya. Ang Diyos ba ay mabuti? Mabuti po ba ang Diyos? Siya po ba ay, ano ba yung banal sa Bisaya? Yung holy. Walay sa ang Diyos. Ang Diyos ay walang ginawang kasalanan, tama? So ngayon, kung tayo ihaharap sa Diyos at tayo'y makasalanan, paano tayo haharap sa Kanya? Di ba kawawa tayo kasi paparusahan ng Diyos ang makasalanan. Ikaw ba, aamin ka ba, nakagawa ka na ng kasalanan? Nakapagsinungaling ka? Nakagawa ka ng di maganda sa kapwa? Ng bad words? Mga ganon? Di ba? Nakakupit minsan? Or nagre-reklamo sa magulang pag inuutusan? Lahat po tayo ay makasalanan. So, lahat po tayo ay delikado kapag haharap tayo sa Diyos. Tama? Wala kasing mabuti at lahat, sabi ng Bible, lahat ng kasalanan, ang kapalit ay kamatayan. Ibig sabihin, paparusahan lahat tayo sa impyerno. Pero alam mo ba, ang Diyos ay may plano. Paano tayo maliligtas? Kuya Jun, paano po tayo maliligtas kung lahat pala ng tao makasalanan? May makakapunta ba sa langit? Di ba? Alam mo ba, merong ginawa ang Diyos na paraan? Isinugo niya ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesus, para mamatay sa krus ng Kalbaryo, para siya yung magbayad ng ating kasalanan. Mabuti ba ang Diyos? Kasalanan ng tao, sino nagbayad? Diyos. Si Jesus. Di ba? Ngayon, ano gagawin ng tao para matanggap natin yun? Kailangan tayong sumunod sa Kanya. Kailangan sumampalataya tayo kay Kristo. Kasi, lahat ng susunod kay Kristo ay tatanggap nung kaligtasan. Ngayon, pag-aharap ka sa Diyos, pagdating ng araw, yung kabanalan ni Kristo ay nasa sayo na. So, kapag humarap ka sa Diyos Ama, malinis ka. Kasi yung kabanalan ni Kristo ay nasa iyo. Tama? Yung kasalanan mo may nagbayad. Paparusahan ka pa ba ng Diyos kung may nagbayad na ng kasalanan mo? Dili na, di ba? Ganon kabuti ang Diyos. Siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan. So, ang gagawin lang natin ay sumunod sa Kanya. Okay. So, tatanungin kita kung naintindihan mo, paano maliligtas ngayon ang tao? Kung pala ang lahat ng tao ay makasalanan, paano siya maliligtas? Sumunod lang kay Jesus. Kay Jesus. Susunod tayo sa Kanya at sasampalataya tayo sa Kanya na siya lang ang daan, buhay at katotohanan. Jesus is the way, the truth, and the life. Siya lang ang daan. Walang makakapunta sa Ama maliban kay Kristo. Amen po ba doon? Amen. Si Kristo lang po ang daan ng kaligtasan. Okay? So, alam mo ba, ang pangalan mo? Lynn. Alam mo ba, Lynn, yung mga disciples ni Jesus Christ, alam mo ba na pinupugutan sila ng ulo? Alam mo ba, hinahati sila sa gitna? Kasi yung mga rulers noon, pinapapatay nila yung mga Christians. Di ba? Pwede ka bang magtanong, Lord, bakit naman? Di ba sumusunod sila sa iyo? Bakit hinayaan mo silang patayin sila ng ibang tao? Di ba? Same with your question kanina, bakit nangyari yung, di ba yung mga ganyan? Mahirap intindihin talaga. Pero magtiwala ka na may dahilan ang Diyos kung bakit nangyayari yun. Okay? Yung mga Christians nun, ang ginagawa, tinatali sa paa at sa kamay. Tapos ipapahila sa kabayo.
magkabila, mahati ang katawan niya. Ganon ang parusang ginagawa nila sa mga Christians before. Pero, tumigil ba silang sumunod kay Jesus? Hindi. Nagpatuloy pa rin yung mga follower ni Jesus that time. Tuloy-tuloy pa rin hanggang sa ngayon. Kasi bakit? Alam nila na balang araw, magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kasama niya. Yung wala ng paghihirap, wala ng sakit, wala ng trahedya, wala ng baha. Kasi sa yung plano ng Diyos na bagong langit at lupa, wala ng ganitong paghihirap. Okay? Tandaan mo, hanggat nandito tayo sa mundo, may paghihirap tayong pagdadaanan. Di ba? Lahat po tayo daraan po sa paghihirap. O, kapag manganganak ang nanay, mahirap madali. Napakahirap. Ang pagiging tatay, mahirap madali. Mahirap. Kailangan mong kumayod araw-araw para may pagkain ka sa mga pamilya mo, di ba? So lahat tayo dumaranas ng paghihirap. Nang sa ganon, yung paghihirap, yun yung tutulong sa atin. Tumawag sa Kanya, Lord, tulungan niyo po kami. Lord, pagpalain niyo po kami. Kasi minsan pag wala ng paghihirap, nakakalimot sa Ginoo. Di ba? Pag walang paghihirap, nakakalimot sa Diyos. No? Walang problema. Hindi ko kailangan ng Diyos, wala namang problema. Marami naman kaming pagkain, marami kaming pera. Ba't pa kami tatawag sa Diyos? Di ba? Kaya minsan yung paghihirap, blessing. Kasi lagi Kanyang ikinoconnect sa Diyos. Lagi tayo nagdarasal, Lord, pagpalain niyo po kami. Lord, ingatan niyo po kami. Di ba? So, yung tanong mo kanina, talagang mahirap yun sagutin. Pero dapat magtiwala tayo sa Diyos na meron siyang dahilan kung bakit nangyayari. Alright? At balang araw, yung paghihirap na to matatapos dahil may plano ang Diyos na gagawa siya ng bagong heaven and earth. Okay? Yung bagong langit at lupa. Kung saan, wala nang paghihirap. Tama? Okay ba yan? Okay, thank you, Tito Jude. Baka pwede natin palakpakan ang ating Diyos. Thank you. Tatanungin ko lang po sa lahat. So yung tanong kanina, yung napag-usapan po namin ni ate kanina, so itatanong ko po sa inyo kung naintindihan po natin. So kayo po ba ay umaamin na kayo nakagawa ng kasalanan? Okay? So lahat po tayo mapaparusahan. Kasi sabi ng Diyos, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So may pag-asa pa ba na tayo maligtas? Paano? Kung tayo ay sasampalataya kay Kristo. Dahil bakit si Kristo? Bakit hindi si Rizal? Bakit si Jesucristo? Dahil siya ang tagapagligtas. Di ba? Siya yung kordero. Alam niyo po yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan? Si Kristo po yun. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Okay, so yun, si Jesus Christ po yun. Sino po? Isa pa. Jesus Christ. Siya po ang tagapagligtas. Wala na pong iba. Siya lang ang tagapagligtas. So, paano yun? Ano gagawin ng tao? Tayo po ay sasampalataya sa Kanya. Isusuko natin ang ating buhay sa Kanya, yung ating mga damdamin, isuko natin sa Kanya, Lord, kayo na po ang bahala sa buhay ko. Kayo na po ang bahala sa mga worries ko. Tapos, tulungan niyo po ako na sumunod sa mga ipinag-uutos mo. Alam niyo po ba, yung isang utos po ni Jesus na napakahirap, ano utos niya? Ibigin mo ang iyong kaaway. Mahirap madali? Sino ang unang umibig? Ang Diyos o ang tao? Ang Diyos. Ang Diyos ang unang umibig. Sino inibig niya? Tao. Na kaaway niya. Kasi bakit? Sumusuway tayo sa Kanya eh. Inaaway natin ang Diyos, pero ano pa rin ang ginawa ng Diyos? Iniibig pa rin niya tayo. Tama? So, sino ang unang gumawa nung inuutos niya? Ang Diyos mismo. Kaya inibig niya tayong mga makasalanan. Tama? Ngayon, ang inuutos ng Diyos sa atin, ibigin din natin ang ating mga kaaway. Ibig sabihin,
Ginawa niya yun sa akin dahil kaaway ako ng Diyos, dahil makasalanan ako. Kaya kailangan ko ring ibigin yung aking mga kaaway. Marami pang utos si Jesus, kaya mahalaga na tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos. No? Tuwing kailan po ba tayo nakakapakinig po ng salita ng Diyos? Kapag may pangangaral ng Biblia, or sa radyo, or sa TV, pakinggan po natin, or magbasa po tayo ng Bible para ho maintindihan natin yung mga inuutos po niya. May natutunan po ba ang lahat? Sino po ang daan ng kaligtasan? Si Jesus Christ. Sino po ang daan ng kaligtasan? Jesus Christ. Mas malakas. Sino po? Jesus Christ. Amen. So si Jesus Christ lang po ang kaligtasan. Daan para sa kaligtasan. Okay. So maraming salamat po and God bless po. Thank you, Tito John. Thank you. Babasahin mo to sa mga kapatid mo kada gabi, ha? Bago matulog, bago mag-pray, basahin nyo yan, no? Isa, para yung iba mabigyan. Ano pong naramdaman? Nakatulong po ba yung yung mga sinabi po ni Tito John? Okay. Naluwagan po yung damdamin nyo. Oh, okay. Basta maniwala't manalig lang ho tayo sa ating Diyos. Okay, Nay? Okay. Dahil sinamahan mo kami kahapon at sabi mo, magpo-focus ka na sa pag-aaral, ano lang din naman, pandagdag sa pangbaon-baon. Ito ay regalo ng Tekram Community, no? Salamat, Teram. Ito, pang itabi mo to, pangbaon-baon ng mga ng mga kapatid mo, no? Okay. Salamat, Teram. Welcome. Mahal kayo ng ating Diyos. Mahal tayo ng ating Diyos. Kailangan lang tayong sumunod sa Kanya para maiwasan yung mga ganitong mga nangyayari. So, paano? Thank you, Kuya Mark. Thank you. Alagaan mo yung mga kapatid mo, si nanay, ha? Teram. Iyan mo si nanay. Lagi mong kakausapin na, Nay, huwag masyadong mag-isip. Okay? Teram. Okay. Binabati namin kayong advance Merry Christmas. Merry Christmas. And a Happy New Year, Nay. Basta, Nay, ako naiintindihan ko naman yung nararamdaman nyo ngayon. Isuko nyo lahat kay God ng mga nararamdaman po nyo. No, maniwala't manalig lang ho tayo sa Kanya. Magkakaroon ho kayo ng lakas, tamang lakas para mapaglabanan po lahat ng mga pinagdadaanan ngayon. Okay, Nay? Merry Christmas, Nay. I love you, Nay. Bakit, Nay? Naiiyak ako. Mahal namin kayo, Nay, kaya kami nandito. Welcome po. Baka hug niyo si Mama. Kayo lahat. Kayo. Hug niyo si Mama. Makikihug na rin ako. I love you, Nay.